Noong nakaraang linggo ay pinagnilayan po natin ang kahalagahan ng panalangin sa Diyos, the importance of prayer. Now in the Gospel according to Luke, we have heard two kinds of people praying to God. Isang pariseo at isang naniningil ng buwis, parehas na nagdasal. Katulad din po natin, lahat ng mga Katoliko, lahat ay may kanya-kanyang panalangin sa Diyos. But our gospel for today reminds us, check your prayer. Tignan at pagnilayan mabuti ang laman ng inyong mga panalangin sa Diyos. Dalawang tao, dalawang karakter sa ating mabuting balita kay San Lucas, dalawang paghahambing. Himay-himayin natin. Ang dalawang karakter ay isang pariseo at isang naniningil ng buwis, a Pharisee and a tax collector. Who are the Pharisees? Sino ba sila? They are those who are in the pedestal in the religious belief in Israel. Ibig sabihin, kumbaga sa ating Pilipinas, sa ating bansa, sila yung mga pare, mga obispo, mga kardinal, mga religious leaders. Sila ang nagbibigay, nagpapahayag ng mabuting balita. Sila ang nagtuturo kung anuman ang batas at utos ng Diyos. Sila ang nag-iisip, mga Pariseo, the righteous one. Punta naman tayo sa mga tax collector. Ang tax collector sa panahon natin ngayon, kumbaga sila yung mga nagtatrabaho sa ahensya ng gobyerno. Saan po? 3 letra. B-I-R. Bureau of Internal Revenue. Mga naniningil ng buwis. Pero sa panahon ni Jesus, iba ang kalakaran. Bakit po ba? Sa bayan ng Israel, sila'y nasasakupan ng bansang Roma. They are conquered by the Romans. Tanong ibig sabihin na to, pag-usapang buwis, ang buwis ay hindi napupunta sa bayan ng Israel. Saan napupunta? Sa mga Romano. Kaya kapag ikaw ay isang tax collector, mga naniningil ng buwis, ang tingin sa iyo ng mga kapwang Hudyo mo, traidor, a traitor of your country. Dahil pinaglilingkuran mo, hindi ang iyong bayan mo, kundi yung ibang bansa. Pero hindi ka lang traidor. Bakit po ba? Sa panahon ni Jesus, sa mga naniningil ng buwis, ay may gotong, may dagdag, may korupsyon, naniningil ng sobra. Bakit? For example, meron kang dapat bayaran na kota na 100. Pero ang gagawin ng mga naniningil ng buwis, ang bayad mo, 150. Yung 100 sa mga Romano, yung 50 sa naniningil ng buwis. Hindi lang traidor, matakaw. Corruption, corruption, corruption. Relate. Dalawang paghahambing. Isang pariseo, isang naniningil na buwis, isang mabuti, isang makasalanan. Ngayon, pumunta na tayo sa panalangin nila. First, nagdasal ang pariseo. Mahaba ang verses na nilaan sa pariseo. At ano ang pinagdasal niya? Difference. He prayed about himself. The Pharisees prayed about himself. Ay, Panginoon, maraming salamat dahil mabuti akong tao, nagsisimba ako, nagdarasal ako araw-araw, ay nagbibigay pa ako ng donasyon sa simbahan. Ay hindi katulad ng iba dyan, maramot, kuripot, kurakot, babaero,
at lalong hindi na katulad nitong naniningil ng buwis. Panginoon, salamat. Nagdasal siya, yes or no? Yes. Kausap niya ang Diyos. Pero anong laman ng panalangin? It's not God. It's all about Himself. Punta na tayo ngayon sa naniningil ng buwis, the tax collector. Ang panalangin niya, O God, be merciful to me, a sinner. Pag nilayan natin ang laman ng mga panalangin nila, yung pariseo na gumagawa ng mabuti, na gumagawa ng tama, nagdarasal lagi at nagsisimba tuwing linggo, ang report niya sa Diyos at laman ng panalangin niya, sarili niya. Pero itong makasalanan, halos hindi makatingin sa altar at sabihin, Panginoon, patawarin mo ako, isang makasalanan. Brothers and sisters, whenever we pray, pray so that you may know God. Pray not because of yourself. That's the first point. Kausapin mo ang Diyos at kilalanin mo siya. Hindi patungkol sa sarili mo. The Pharisee talks about himself. The sinner, the tax collector, talk about God, especially in His mercy. Ang unang paghahambing. Ano yung kalawang paghahambing? The second point is quality versus quantity. Pag tayo magdarasal, hindi pahabaan, hindi patagalan, at hindi paramihan. Ako, ang buwan ng Oktubre ay ang buwan ng pagdarasal ng Rosaryo. May kakilala ako, halos 10 beses magdarasal ng Rosaryo, wala namang masama. Pero kasi itong kakilala ko na nagdarasal ng Rosaryo, hindi focus magdasal sa Diyos, lalo na pag nagsabahay siya. Bakit? Ang ginagawa niya, aba, Ginoong Maria, yung timba. Pinutusan ng anak. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay yung pinto nakabukas, sa labas yung aircon, sa labas. Pinagpala ka sa babaeng lahat, pinagpala ka ng yung niluluto. Sa paulit-ulit ng ginagawa, na ibang panalangin niya, aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng timba, ang Panginoong Diyos ay sumasapinto, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala ng iyong anak na si niluluto. Nabago na. Prayer is not about quantity. Dasal ka nga ng dasal, pero wala ka namang mabuting asal, hala ka, baka daldal ka na lang ng daldal. Quality versus quantity. Kaya haba-haba ng dasal ng pariseo, pero ang napakinggan, yung maikling panalangin ng makasalanang tax collector. Oh God, be merciful to me, a sinner. May tuturo ako sa inyo isang panalangin. At ano yung panalangin na yun? But prayer. But. P-U-T-T. But prayer. Anong Tagalog ng but? Puwet. Alam nyo pa magdasal ng puwet? Alam nyo pa paano? Nakaupo ka lang, tahimik ka lang, at sasabihin mo sa Diyos, Panginoon, nandito ako. Kadalasan kasi pag tayo nagdarasal, tayo lang yung nagdadaldal. Pero subukan nating manalangin sa Diyos, Panginoon, kahit pagod ako nakaupo, nandito ako. Quality versus quantity. Self versus God. Quality versus quantity. Ang ikatlo ay pride versus pardon. Kung tutuusin, yung pariseo, nagyabang, Panginoon, hindi kaya ng lahat,
ako lang ang tama. Bilang pare na hinahanda mga kinakasal, isa sa mga requirements, mangumpisal ang mga mag-asawa. Siguro naalala nyo na po yan, lalo na po yung mga ikinasal na. Before you take your holy matrimony, ang ginagawa, mangungumpisal. At may hindi ako makakalimutan na isang nangumpisal sa akin. Nag-sign of the cross, tapos inintay ko siya. After 1 minute, tinanong ko siya, may kukumpisal ka ba? Anong sabi niya, Father, wala akong kasalanan. O bakit nandito ka pa? Tapos ang sabi ko sa kanya, number 1, magdarasal ka lagi. Di po, Father, kumpisal mo na. Number 2, mahal mo ba asawa mo o daging hindi ka na mabuti sa kanya? Di rin, Father. Huwag isipin wala tayong kasalanan. Kung kaharap natin ang Diyos, baka kung saan tayo mapulot sa kangkungan. In front of God, we are nothing. Sa harapan ng Diyos, lahat tayo may kasalanan. Always acknowledge, pardon. Ngayong araw, sabihin natin sa Diyos, O God, be merciful to me, a sinner. Tanong ko sa inyo, sino ang mas malapit sa Diyos na nagdasal? Yung pariseo na malapit sa altar o yung tax collector na makasalanan malapit sa pinto? Alam niyo na ang sagot. Amen.